Sobrang aga nga dumating ni Daddy mga mamis, kaya naman pagdating ni Daddy agad naman na akong bumangon sa higaan ko. At pagkabangon ko nga mga mamis, dumiretso na agad ako dito sa kusina para ipagtimpla si Daddy ng kape. Hindi na talaga ako yung taga-timpla ng kape ni Daddy mga mamis simula nung nagkasakit ako. Madalang ko na lang talaga siyang matimplahan, pero ngayon dahil nga sobrang aga pa nito, ako na lang yung magtitimpla. Bali, nag-init na nga ako ng tubig mga mamis at pagkatapos sinisimulan ko ng timplahan si Daddy ng kape dito sa kanyang kapihan. Kapag nagkakape pala si Daddy mga mamis ay gumagamit siya ng gatas imbis na coffee mate. Sa asukal naman, naubos na kasi yung ginagamit niyang equal na asukal, kaya naman ginamit ko muna yung mga nabibili natin sa tindahan. Pagkatimpla ko nga ng kape mga mamis, ibinigay ko na agad kay Daddy. Ako naman ay nakaramdam ng gutom, kaya naghalongkat ako kung ano ba yung meron sa rep namin. Hindi kasi ako nakakain ng gabi bago ako matulog mga mamis, kaya naman ngayong umaga pagising ko ay nanginginig ako sa gutom. Pagbukas ko nga ng rep namin mga mamis ay ito na lang talaga yung laman. Yung kangkong na lanta na pati yung karot. Bali, hinugasan ko na nga isa-isa yung dahon na nakuha ko doon sa may kangkong at pagkatapos hiniwa ko na lang siya ng ganito kaninipis at kaniliit. Nung natapos na nga ako sa kangkong mga mamis, sinunod ko naman tong karot. Ang galing nga na tong karot na to mga mamis, kasi alam ko lagpas 2 linggo na to sa rep pero hindi pa rin siya nasisira. Bali, hinati ko nga lang sa gitna yung karot mga mamis at pagkatapos yung kalahati hiniwa ko lang ng maninipis. Bali, yung kalahati tatabi ko mga mamis kasi masyadong malaki at madami yung karot. After ko nga hiwain yung karot pati yung kangkong mga mamis, at kumuha ako ng isang pansit canton para iluto. Hindi talaga pwede sa akin tong pansit canton na to mga mamis, pero hindi dahil sa noodles. Kaya bawal sa akin tong pansit canton mga mamis dahil nga sa mga seasoning niya. Pero dahil nga gutom na talaga ako at wala naman na kaming stock dito, ang gagawin ko na nga lang ay hindi ko ilalahat ilagay yung seasoning para medyo matabang pa din. Bali, nung pagkakulo pala ng tubig mga mamis, inilagay ko na yung pansit canton, at nung kumulo na inilagay ko na nga din yung karot. At nung medyo natutuyot na nga yung tubig mga mamis, at inilagay ko na din yung kangkong na hiniwa ko kanina na maliliit at maninipis. Hinalo-halo ko nga lang siya mga mamis hanggang sa medyo mawala pa yung tubig. At pagkatapos ininaan ko na yung apoy para naman hindi siya masyadong mag-dry. Pagkatapos nga ito at inilagay ko na yung seasoning mga mamis, pero hindi ko siya kinalahati, 1/4 na seasoning lang, at pagkatapos inilagay ko na rin tong parang toyo at saka yung konting mantika niya. Nung nailagay ko na nga mga mamis ito at hinalo-halo ko lang ulit. Buti na lang talaga ay meron pang natirang karot pati na rin kangkong doon sa rep, kaya naman kahit papano ay may gulay pa din tong kakainin ko. Ito nga't naluto na siya mga mamis, kung nakikita nyo naman itsura pa lang lasang matabang na. Nung naluto na nga mga mamis, nagpunta na nga ako dito sa sala para maghati kami ni Daddy dito sa pansit canton na nilagyan ko ng gulay. In fairness naman mga mamis, kahit nga hindi siya ganun kalasa, masarap pa din naman siya. Or siguro nasanay na lang din talaga ako sa mga pagkain na medyo matabang at hindi maalat. Habang nag-aalmusal nga kami ni Daddy mga mamis, ito naman si Athena ay nagising na dahil nag-alarm na yung cellphone niya. Pagkagising niya nga mga mamis ay nagpunta na rin siya dito sa kusina para ihanda yung almusal niya. At habang nag-aalmusal nga si Athena mga mamis, ay handa ko naman na yung babaunin niya sa school. Bali, ang sabi niya nga kagabi mga mamis bago kami matulog, gusto daw niyang baon ay tasty tapos palaman ay reno. Nung una talaga ang gusto niya talaga ay buns. Pero sabi ko nga akin na lang yung buns kasi pangatlong araw na yun, sa kanya na lang yung tasty dahil bagong bili lang namin. At dahil medyo paborito nga din ni Athena to ngayon yung reno mga mamis, 2 sandwich yung papabaon ko sa kanya. Pero hindi ko nga lalahatin yung reno mga mamis kasi masyadong madami. Pero ang bili niya nga sa akin mga mamis, dapat talaga yung sandwich niya ay marami akong ilagay na reno. Bali, yung matitira pala na reno mga mamis ay papamerienda ko na lang pag uwi niya galing school para hindi na nga kami bibili sa labas pagdating ng hapon. Nung natapos ko na nga lagyan ng palaman yung 2 sandwich, hinati ko nga lang siya sa gitna para naman magkasya siya doon sa baunan. Gusto nga sana tong i-share ni Athena sa mga classmate niya mga mamis, kaya lang hindi kasi sila pwedeng mag-share ng baon doon sa school nila. Hanggang ngayon kasi mga mamis ay umiiwas pa din sila sa pasahan ng virus, kaya hanggat maaari yung baon nila ay kanila lang at sila lang yung kakain. Eto nga't natapos ko nang hiwain yung sandwich at inilagay ko na doon sa baunan ni Athena, at yung natirang reno naman ay tinakpan ko. Bali, sa panulak naman ni Athena mga mamis, alam nyo naman na tubig-tubig lang si Athena at dito lang talaga siya sa bahay nakakainom ng juice. Nung naasikaso ko na nga yung babaunin niya sa school mga mamis, ito nga't lobas naman ako dito sa gilid sa sampayan namin para kunin yung uniform ni Athena na sinampay ko kagabi. Isa lang kasi yung uniform ni Athena mga mamis, kaya naman ang ginagawa ko, kada 2 araw ay nilalabhan ko siya. At dahil medyo nag-uulan nga kagabi mga mamis, ito nga't hindi masyadong natuyo yung uniform niya. Bale, yung pinakailalim lang naman mga mamis, kaya naman ginamitan ko na lang ng blower. Wala kasi kaming dryer mga mamis, kaya hindi ko siya na-dryer pag tuwing nilalabhan ko siya. Eto nga't nung natuyo na uniform ni Athena, hindi ko na nga siya pinlansya dahil hindi naman siya lukot-lukot. Nakapagbihis na nga si Athena mga mamis, at pagkatapos sabi ko ako na nga lang yung magsusuklay sa kanya.
Nasuklayan at naipitan ko na nga din siya mga mamis, pero yung makikita niyong clip na star sa ulo niya ay siya lagi yung naglalagay niyan at madalas niyo na talagang makikita yan sa ulo niya. At syempre, hindi nga pwedeng makalimutan sa araw-araw yung pulbo or powder. Napansin ko nga pala mga mamis, parang nag-iba na yung texture netong pulbo na to. Parang naging texture harina na siya mga mamis, pero yung amoy naman niya, yung bango niya ay hindi naman nagbago. By the way, ito nga mga mamis, natapos na kasikasuhin or natapos na magkasikaso si Athena at si Daddy naman na yung maghahatid sa kanya dahil hindi pa naman natutulog si Daddy. Bali, pagkahatid niya kay Athena sa school ay doon na lang siya matutulog at pagkatapos mag-a-alarm na nga lang siya ng mga 11 or 11:30 para sunduin na si Athena.